Ito mga par, i-check ko yung aking mga bagong slings na nakuha ko doon sa ham, mga 6 months ago. Ito yung mga isinwap ko doon sa ating mga golden blacks. And so, 21 SP or 21 na piraso ng mga slings. Meron tayo ditong Aponopelma moderatum, Theraphosidae SP Mandarin, meron tayong Theraphosidae SP Dorado, and meron tayong Euathlus Crimcos, meron din tayo niyan. So, ito yung ating Euathlus Crimcos. Yan, siguro mga bago sa pandinig natin yung mga SP na to. And meron din tayong Euathlus SP Bronze. So, yan yung titingnan natin ngayon mga par. So, yung tatlo pa lang na Crimcos yung aking na-rehouse. Eh, nagtataka ko kung bakit hindi sila ganun ka-aggressive sa kainan. Ayan o. So, lahat sila maliliit pa, mga first, second, or third molt. Ito, mga third molt na. So, ayan yung itsura. So, hindi pa sila kagandahan. Ayan o. Hindi sila kagandahan, pero pag lumaki sila, sobrang ganda mga par. Yan, ito pa yung isang Crimcos natin. Hindi ko alam kung kakain to eh. So, bigyan natin ito. Try lang. Ayaw. Hindi sila ganun ka-aggressive pakainin, katulad ng mga ibang mga slings natin. And ito yung pangatlong Euathlus Crimcos natin. Yan. So, itong isang to, mukhang pre-mold to. Parang maitim yung abdomen niya, no? Pero hindi ako sure. Kasi bago lang to sa, bago lang sa paningin ko. Ito mga SP na to, kaya hindi ko pa masyadong kabisado. So, ito mga par, yung ating Euathlus SP Bronze. So, meron tayong 5 pieces nito. 5 pieces yung nakuha natin. So, yung isang piraso daw nito ay naglalaro sa 150 euro ang isa. Mukhang nag-molt siya eh. Nag-molt nga. Yan yung kanyang balat. So, yan sila mga par. Ito yung mga bronze. 1, 2, 3, 4, 5. Yan o. Sobrang liit. Sobrang liit pa nung bronze natin. Pero, sinearch ko yung itsura nito. Kapag lumaki, ay talagang maganda siya. Yan, yung mga New World. Yan, ito pa yung isang bronze. Ayan, sobrang liit pa nila. Kaya minsan nga nahihirapan akong pakainin. And yun, mapapansin nyo kahit ano siya, kahit terrestrial, lagi siyang nando sa taas. Yan. Ayan o. So, tingnan naman natin. Ito, meron ako ditong isang Terenocylus morinus na red color form. Ito, siguro kakain to. Yung ating OBT na baby. Sobrang baby pa niya. Kainin natin. Yan o. Yan. Nice takedown OBT. Yan o. So, kulay orange na siya kahit maliit pa. Yan. Yun. So, tingnan naman natin itong ating Manicata Black. Yung Manicata Black, yan, medyo malalaki na konti. Pero, ano pa rin, parang sailan pa kainin. Yan yung Manicata Black. Pero, ang ganda rin niya kapag lumaki. Sinearch ko din. So, wala kasi akong, reference na picture. Search nyo na lang mga par. Search nyo na lang kung ano yung itsura ng Manicata Black. Yan. So, ang hirap nilang pa-takedownin. Medyo masailan pa kainin tong mga to. Kaya kahit 6 months na sila sa akin, hindi ko pa ito na ipakita sa inyo eh. Kasi nga, sobrang anliliit pa nila and madalang yung takedown na ginagawa nila. So, silipin din natin yung iba. So, yung Manicata Black natin ay 3 piraso. Ito pa yung isa. Tingnan nyo. Ayaw to make down. Yan. So, lagi silang ganyan. Sobrang minsan lang. Sobrang minsan lang sila take down. Tingnan natin. Titingnan ko lang kung okay silang lahat. Dahil medyo matagal ko din silang hindi na-check. So, ito yung isa pa. Yung pangatlo natin. Manicata Black. So, okay naman, no? So far. Yan. Minsan kasi may mga namamatay na hindi natin na-check. So, ngayon, tingnan natin yung ating Dorado. Yan, meron din tayong 1, 2,
tatlong Theraphosidae SP Dorado. Yan. So, ayan o. So, sobrang simple lang nung mga itsura nila ngayon. Pero, maganda sila kapag lumaki. Ayun o, may take down tong isang to. So, mas maliit siya. Kumpara doon sa mga iba. Compare doon sa ating Manicata Black, medyo malaki na yung Manicata Black natin. So, eto, ayan o. Tumake down siya, mga par. Yun o. Tinake down niya yung buffalo worm. So, hirap kasing makita dito sa ibabaw. Dahil sobrang liit. Yan. So, silipin natin yung next na Dorado. Yan o. Liit din, no? Meron silang mga black spot sa likod. Para lang yung mga, ano, tawag dito. Parang yung mga brachypelma. Ganon yung mga itsura ng mga slings na to. Yun! Astig tong, ano, tong Dorado. Yan, tumitake down tong mga to. Yung iba hindi eh. Boring, no? Nice. Yun. Ayos. Ayos kahit ang laki ng tiyan niya, no? Tinake down niya yung pagkain. Tingnan natin yung pangatlo. So, yung pangatlo. Uy, ayun, nasa ilalim. Tingnan natin kung okay ba siya. Kasi nakasiksik sa pinakailalim. Yun, masyado yatang basa yung kanilang substrate. Yan. Tingnan natin kung iti-take down din niya to. Buhay kaya siya. Nakasiksik kasi dun sa pinaka corner nung kanyang enclosure. Ayun, buhay. Buhay siya. Ayun, ayun. Pumilit lumalabas. Lang, hindi na gumalaw. Ayan yung worm. So, naipit na yata yung gagamba. Kasi sobrang siksik siya dun sa ano, pinaka corner. Pero okay naman at buhay siya. Ayan, lumabas na yung uod. Pasukin natin dun. Baka sakali i-take down niya. Hindi na gumalaw mga par. Oh. Ayun, lumabas yung gagamba. So, ayun, lumabas yung gagamba natin. So, okay, at buhay siya. Iwan na natin yan dyan. So, silipin naman natin yung ating mandarin. Ito, yung mandarin natin. So, yung mandarin, maliliit pa din. Ayun, sa ilalim. So, search nyo din, mga par, yung itsura nito, no? Kasi lahat to, wala akong picture na reference. Ayan. Yun, tingnan natin kung may take down to. Yun, wala yatang take down dito. Gawa nung mahirap pakainin kapag ka nasa ilalim. Yan. Ayan, yung uod na yung lumapit. Nice, tinake down niya. Nice, yun o, kinagat. Ano sa tingin nyo? Kinagat niya, di ba? Hindi makaalis yung uod dahil kinagat na siya. Nice, take down. So, next natin, tingnan din natin yung ibang mandarin. So, meron din tayong isa, dalawa. So, tatlong mandarin meron tayo. Ayan, medyo malalim yung substrate niya. And ito siya sa ilalim. Pati take downin din natin to. Uy. Sa iba nagpunta. Sa ibang butas pumunta yung uod. Nagkamali ng laglag or nagkamali ng pasok yung uod. Pero sana makita siya ng gagamba. So, kunin ko ulit siya. And doon natin ilagay sa kabila. Ayan. Dito. Ayan. So, yun. Sana i-take down niya. Yun o. Umaatras yung gagamba. O siguro, hindi siya kakain. Yun.
So, yun. Balikan natin yan. Tingnan natin mamaya kung tinake down niya. So, ito pa yung isang mandarin. Itong isang mandarin, yan, mukhang freshly molted to. Ayan siya. Mukhang freshly molted. Ayan, lumaki na siya ng konti. So, bigyan natin ng uod. You know, baka sakaling to make down to kahit bagong mold. Ayun. Yun. So, ang ganda niya na. Ang laki na ng inilaki. Kumpara dun sa dalawang maliit kanina, maganda na itsura niya. And kayang-kaya niya lang to make down ng gano'n na uod. Okay. Nice. So, ano pa ba yung hindi ko napakita sa inyo? Itong ating Aponopelma moderatum. So, 3 piraso yung Aponopelma moderatum natin. Ito, mukhang freshly molded din. Silipin natin mga parts. Yun. So, meron din siya doon pilagbihisan. So, hindi ko alam kung kailan pa yan. Pero, try natin. Bigyan ng pagkain. Baka sakaling kumain. Uy, lumubog. Uy, ba't ka lumulubog? No, wala sa focus. Hilig-hilig na lumubog. Ay. Ayun, mukhang hindi pa siya kakain. Yan, nasa ilalim na agad yung uod. Paano ba natin makukuha yon? So, tingnan natin yung next. Yan, so 3 lang naman yung moderatum natin. Yung moderatum ay, yun, so medyo basang-basa yung ano niya. Substrate, nandun siya sa pinakailalim. Yan, so tingnan natin kung kakain. Yun, take down na. Take down na. Yun, hindi na gumalaw. Ano ba yan, boloks? So, yun. Ayan, hindi to make down yung moderatum natin. So, silipin natin yung panghuling moderatum. Ito, yung panghuling na moderatum. Ayan, no, medyo malaki. Tingnan natin kung kakain siya. And ito yung isang, yung mandarin. Ayan, hindi na nga siya, no. Hindi na siya to make down. Okay lang kung ayaw. Yan, so itong isa na lang silipin natin. So, hindi ko alam kung kakain din to. Ayun. Ayun. Tinake down niya yata. Tinake down ba? Ay, hindi. Inaway lang. Akala ko kinagat niya. So, hindi niya kinain. Okay. Kaya lang, paano ko ba kukuhanin yun? So, yun o. Nasa pinakailalim na rin yung uod. Paano ko ba kukuhanin yan? So, check ko na lang mamaya kung paano. Yan. So, ito mga par, ito na lang yung pakakainin natin na huli ngayong araw na to. Yung 3 piraso natin na macro tele holsti. Yan, ito mga astig to kumain. Astig to make down tong mga to. So, yan. So, pakainin na natin sila ng sabay-sabay. So, bigyan natin to. Ayan na. You know. Uy. So, itong isa, bigyan din natin. Yun! So, ang bilis to make down na itong nasa gitna. Yan, so yung isa, hindi pa to make down, yung una. Ayun. Ha, to make down na rin. Teka. Bigyan natin tong pangatlo. Ayaw gumalaw nung uod na binigay natin. So, kailangan ko yatang palitan ng uod. Palitan natin ng uod. Kasi ayaw gumalaw. Yan. So, ito na yung isa. Bigyan din natin. Yun. So, yung isa, hindi pa to make down, yung una. Ayun. Ha, to make down na rin. Teka. Bigyan natin tong pangatlo. Ayaw gumalaw nung uod na binigay natin. So, kailangan ko yatang palitan ng uod. Palitan natin ng uod. Kasi ayaw gumalaw. Yan.
So, nasa na? So, hindi lumalabas yung isa. Hindi lumalabas. Pero yung dalawa, to make down na. Ayun o, nakatago na yung isa. And yung nasa gitna, ayan, lumalapang-lapang na. And yung pangatlo natin, wala pa. So, kailangan nating hintayin to. Yun, pero gumagalaw yung sapot niya. Tagal siguro pre-molt na to. Kasi normally, pag gumagalaw yung ano talaga nito, yung prey, so mabilis yung ano nila, response nila. Maliban na lang kung pre-molt, hindi niya pinapansin yung pagkain. Pero ito, ay lumabas. So, hindi ko alam kung okay siya. Eka, lumulubog na yung uod. So, ayun. Okay naman, buhay naman yung gagamba natin. Hindi lang talaga nalabas. Or subukan natin bigyan pa ng isa dito. Malapit sa butas. O yun, ayaw pa rin. Ayaw niya pa rin. Ang lakas ng uod. Yung isang uod, ang lakas. Nandun sa ilalim. So, nagagalaw niya yung buong ano. So, medyo dry na pala tong ano natin dito. Substrate natin. Sprayan natin yan. Kailangan niya ng tubig. Ayan. Kasi itong iba okay naman. You know. So, astig.